Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berting. Walang eksaktong taon. Davao. Habang naglalakad si Berting sa masukal na daanan sa baryo ng San Ordanasio, bigla itong nakaramdam ng kilabot dahil tila merong mga matang nakatitig sa kanya. Binilisan ang paglalakad hanggang sa tumakbo na ang binata gamit ang buong lakas. Pinilit nitong makaalis sa madilim na gubat. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa pagod mula sa buong araw na pagbubukid, hindi kalayuan ay napatigil ito. Hinihigop niya ang hangin sa paligid sa sobrang lakas ng pagkahingal. Napalood na lang si Berting dahil tila sa bawat pagkuha ng hangin, parang doble ang nawawala sa kanya. Maigpit nitong hinawakan ang naninikip na dibdib. Kung karaniwang tao lang si Berting, iisipin lamang niya na dahil ito sa pagod o kaya naman ibang normal na dahilan. Ngunit alam ng lalaking ito na merong nilalang na pumupunterya sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng binata nang biglang tumahimik ang kapaligiran. Sa sobrang tahimik, kahit ang paghinga ay hindi na rin ito naririnig. Kahit madilim ang paligid, kitang-kita pa rin ni Berting na may aninong palaki ng palaki na papalapit sa kanya. Dahan-dahang inangat ni Berting ang kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata. Ano ba naman yung Berting? Tulog ka na naman, 9:00 pa lang. Paano mamaya hanggang madaling araw pa ang duty mo? Babuhin tayo magsumbo kaya mo ha? Mapapahamak tayong dalawa niyan kapag nalaman nilang natutulog ka habang nagtatrabaho eh. Pasensya na ho kayo. Hindi na mauulit. Tugon ni Berting habang nagpupunas ito ng muka. Nakatulog siya sa gitna ng trabaho. Umalis na ang kasama ni Berting upang rumonda sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Nang wala na ito, kaagad tumayo si Berting at nagmasid sa kapaligiran. Bilang isang security guard, nagpapasalamat naman si Berting na nadestino siya sa payapang lugar. Kaso nga lang, dahil sa katahimikan hindi maiwasan ni Berting na makatulog. Habang nasa trabaho, bagamat kailangan niya ang trabahong ito, hindi naman ganun kalaki ang pangangailangan ng binata, lalo na't mag-isa lamang ito sa buhay. Naging palaisipan kay Berting ang mga panaginip. Bukod sa paulit-ulit ito, lugar, eksena, at iba pa. Pare-pareho din ang wakas, kung saan meron itong nakikita, ngunit hindi maalala kung ano ito. Minsan naiisip na lang ng binata na maaaring hindi na ito panaginip o imahinasyon, kung hindi isang memorya ng nakaraan. Hindi na malaya ng binata na kanina pa ito nakatulala. Iho, kanina pa kita kinakausap. Ayos ka lang ba dyan? Wika ni Mang Escanor habang tinatapik niya si Berting. Kayo po pala Manong, pasensya na ha. Ano ulit ang sinasabi mo? Ang sabi ko, ilang balot ang gusto mo? Muling wika ng matanda habang hinahanda nito ang paninda. Halos suki na rin kasi si Berting ng Mang Escanor, lalo na't paborito ng lalaki ang balot. Siguro, isa lang po muna. Mamaya na lang yung iba. Mukhang malalim ang iniisip mo, Iho. Tungkol ba yan sa pamilya mo? Wala naman akong pamilya, Manong. Mag-isa lang ako sa buhay. Di ba, 34 ka na. Bakit naman ayaw mo pang mag-asawa o magkaroon ng pamilya? Sigurado ko, may dalagang magkakagusto sa'yo. Nabilaukan ng binata. Kamuntikan pa nitong mailawa ang balot.
dahil sa gulat sa sinabi ng matanda. Eh, paano niyo naman po nalaman, Manong? Alam ko nagkakausap tayo, pero sa pagkakatanda ko, wala pa ako ni isang taong sinabihan ng edad ko. Hindi sumagot ang matanda. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Sinubukang tanungin ni Berting ang tendero, ngunit tila wala itong naririnig. Kalaunan ay hinayaan na lamang nito ang matanda. Inisip na maaaring nakalimutan lamang na nasabi ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, may malakas na kalampag ang bumasag ng katahimikan. Dali-dali nitong pinuntahan ang pinagmula ng ingay. Iniwan ang tendero sa may guardhouse. Pinuntahan ng binata ang bawat sulok at lugar sa paligid. Naghahanap ng maaaring pinagmula ng ingay. Makalipas ang ilan pang mga minuto, napatigil sa paglalakad si Berting. Nakarating ito sa isang masikip na lagusan na tila abandonadong fire exit doon sa ospital. Napakadilim. Binabalot ng alikabok ang buong lugar. Kalaunan ay nasanay na ang paningin ng binata sa dilim. Nanlaki mga mata nang makita ang katrabaho na nakahandusay sa sahig. Dali-dali niya itong pinuntahan. Pinakiramdaman ng pulso. Mabuti na lang at meron pa itong malay kahit papano. Anong nangyari sa'yo, Pedro? Sinong gumawa nito? Sandali, mukhang naaloban tayo ah. Wika ni Berting. Kinuha nito ang radyo sa bewang. Hihingi na sana ito ng tulong, ngunit pinigilan siya ng katrabaho. Hindi sila naniniwala. Kahit ako, kung di ko mismo nakita, hindi rin ako maniniwala eh. Wika ng katrabaho. Hindi natuloy ang mga susunod na sasabihin sana ni Pedro dahil nawalan ito ng malay. Bagamat hindi maintindihan ng binata kung paano o ano ang nangyayari, inakay na lamang ni Berting ang katrabaho at dahan-dahan itong itinayo. Sa isip ng binata, bagamat hindi siya sigurado sa kung anong dapat gawin, isa lang ang masisiguro niya. Kailangan nilang makaalis ng sandaling iyon. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Tila nakaramdam ng kilabot ang binata. Dahil kahit dalawa lamang sila ni Pedro sa lugar, sinigurado ni Berting na merong isang napakalakas na presensya ang kasama nila. Hindi naglakas ng loob na tumalikod si Berting. Sa takot na kung ano man yun, maaaring mas maging agresibo ito. Kapag nalaman ng nilalang na nakita nila ito, nanatiling nakatingin ang binata sa kasalungat na direksyon sa daan kung saan ito nanggaling. Inihanda nito ang sarili upang buhatin si Pedro at bilisan ang pagtakbo. Bagamat nagkaroon ng bagyang paalala ang binata dahil sa diferensya ng laki ni Pedro sa kanya, mas nanaig pa rin ang katapangan nito. Nangakmang tatayo na ang binata. Bigla itong nakaramdam ng pagkaparalisa. Labis ang pagtataka ng binata dahil kahit anong pilit sa sarili, tila hindi nito magalaw ang katawan. Alam ni Berting na hindi sa loob ng katawan ang pinagmulan nito, kundi tila may labas na puwersang pumipigil. Lalong dumilim ang kapaligiran. Napapikit na lamang ang binata. Hindi dahil sa takot. Kumuha ito ng lakas at buong tapang niyang nilabanan ang presensyang pumipigil sa kanya. Biglang nakaramdam ng pagkasigla ng dugo si Berting. Tila may mga bagay na matagal nang nakatago na ngayon lamang nabigyan ng pagkakataong makalabas. Kahit di hamak na mas mabigat sa kanya ang kasama, tila naging dahon na lamang ito nang binuhat niya. Bagamat mabilis ang pagtakbo, sinigurado naman ng binata na protektado ang katrabaho. Nang makalis na sila sa madilim na lagusan, napalingon muli si Berting sa pinanggalingan.
Hindi kasi maalis sa isipan nito na tila may nakatingin pa rin sa kanila. Kahit wala na siyang nakikita, ramdam na ramdam nito ang nilalang na hindi man nakikita ng mata, pero damang-dama ang itim na presensya. Kung gaano ito kabilis dumating, ganon din kabilis naglaho. Nang lumiwanag ang paligid, doon palang nakita ni Berting ang napakalaking sugat sa tagiliran ng kasama. Maaaring ito ang dahilan kung bakit nawala ng malay. Kagad niyang pinapasok sa loob ng ospital si Pedro. Ngunit bago yun, tinanggal muna ni Berting ang pang-itaas na uniforme ng kasama dahil ayaw ng binatang gumawa ng gulo o eksenang ikakabahala ng mga tao sa ospital. Hindi may paliwanag ni Berting kung ano ang nangyari sa mga nurse. Tanging kaya lamang niyang sagutin kung saan niya ito natagpuan at anong kalagayan ni Pedro nang maabutan. At dahil hindi matukoy kung sino o ano ang gumawa nito kay Pedro, sinabihan na lamang si Berting ng mga nurse na wag munang imbestigahan ng lugar kung saan niya natagpuan ang kasama. Maaari kasing naroon pa ang mga salarin at baka mapahamak din ng binata. Sinubukang maingi ni Berting ng tulong upang madagdagan ng gwardya ng gabing iyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang makuha. Kahit na gustuin ng binata na malaman at pigilan kung sino o ano ang may gawa nito kay Pedro, hindi ito magawa. Bukod sa mag-isa na lamang, delikado ang sitwasyon. Bagamat taliwas sa loikal na pag-iisip ang payo ng mga taga-ospital, kung ipagpapabukas pa ito, malaki ang posibilidad na nakaalis na ang mga kawatan at hindi na nito pagbabayaran ang ginawa. Ngunit naintindihan naman ni Berting, nag-iingat lamang at nag-aalala na baka mapano din ito. Ay nako, kung ipagpapabukas pa nila, malamang nakaalis na ang kawatan. Kaya nga po eh. Pero naiintindihan ko rin. Nag-iingat lang sila. Dalawa lang kami ni Pedro ang gwardiya dito eh. Kung pati ako mapapahamak, edi wala nang naiwan para magbantay. At isa pa, mas lalo silang mababahala, pati na rin ang mga pasyente, dahil ang mga inaasahan nilang magpoprotekta sa kanila, hindi nila nagawang protekta ng kanilang sarili. Kung sa bagay tama ka, mabuti na lang at nakita mo kagad ang nilalang. Nailigtas mo ang kasama mo, ano? Mabuti, talagang mabilis kang kumilos at mukhang nabuksan mo na rin ang kapangyarihan mo. Ano pong sinasabi niyo, Manong? Anong nilalang? At saka anong kapangyarihan? Sigurado ko bang asin yung puting nasa plastic na bitbit niyo? Alam ko kung anong sinasabi ko, Berting. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na meron kang nakaraan na pilit mong itinatago. Nagtagumpay ka naman eh. Hindi mo na naaalala kung bakit ka nandito. Mawalang galang na ho. Pero hindi na nakakatawa ang biro mo. Kung ako nga eh, hindi ko alam ba't ako nandito. Ikaw pa kayang hindi ko kakilala. Hindi porket hindi mo ko kilala, hindi ibig sabihin nun na hindi kita kilala. Ayaw lang kitang biglain, iho. Pero mukhang oras na para hanapin mo ang iyong nakaraan at malaman ang katotohanan. Tumayo si Berting, na tila ayaw makinig nito sa kung anuman ang sasabihin ng matanda. Si Charita, kailangan ng nanay mo ng tulong, lalo na't ikaw ang nag-iisa niyang anak. Napahinto si Berting sa kinakatayuan. Sino ka ba talaga? Bakit kilala mo ang nanay ko? Kailangan mo nang bumalik, iho. Dugo mo ang hinihintay ng San Ordanasyo. Habang tumatagal, mas lumalakas na ang dilim na bumabalot sa bayan natin. Hanggang dito sinusundan ka nila at hindi ka nila tatantanan. Huwag mong antayin ang araw na magtagumpay silang mapatay ka. Lalo na't hindi mo alam kung paanong poprotektahan ang sarili mo. Sumakit ang ulo ni Berting sa mga sinabi ng matanda. Tila bumabalik ang mga alaala
Napilit kinalimutan ni Berting. Nagkakamali ka. Hindi ako ang hinahanap mo na makakatulong sa bayan. Naalala ko na kung bakit ako napadpad dito. Hindi ako nabiyayaan. Wala akong kapangyarihan katulad ng nanay at tatay ko. Lumuwas ako dito upang hindi madamay dahil hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Nabanggit mo si nanay kanina. Kumusta siya? Maging si tatay, ano ang kalagayan niya? Ang nanay mo ay nasa mabuting kalagayan. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Kaso lang ang tatay mo. Anong meron kay tatay? Sabihin na lang natin, pinatunayan niya kung gaano nito kamahal ang nanay mo. Hindi nito maiangat ang nakayukong muka. Dahil sa sinabi nito, naintindihan na ni Berting na wala na ang ama. Labis sa pagsisisi at lungkot ang naramdaman ng binata. Naiinis sa sarili na dahil sa takot. Mas pinili nitong umiwas at hindi makasama ang mga magulang para sa sariling kapakanan. Gusto pa sana nitong malaman kung ano ang kinamatay ng ama. Ngunit alam niya, hindi pa ito ang tamang panahon para doon. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa mga Escanor. Kalaunan nakumbinsi niya rin si Berting na sumama sa kanya. Matapos ang trabaho, nagpaalam muna si Berting sa pinagtatrabahuhan bago ito umalis. Nalaman ng binata na nasa maayos na kalagayan na si Pedro na siyang ikinatuwa nito. Bumiyahe ang dalawa pabalik sa kanilang bayan. Hindi makapaniwala si Berting na hinayaan itong makumbinsi siya ng matanda. Ni hindi nga sigurado kung mabuti ba ang intensyon ni Manong Escanor. Ngunit dahil alam nito ang mga bagay sa buhay na tanging siya lang ang nakakalam, kahit papano ay sumugal ito dahil may nalalaman ang matanda sa kanya. Habang nakadungaw sa bintana ng bus si Berting, napansin nito na napakadilim ng paligid. Tinignan niya ang orasan. Mag-alas 4 pa lang ng hapon pero parang gabi na. Naku, patay tayo dyan. Mukhang uulan pa. Nakalimutan ko magdala ng payong. Hindi dahil sa ulan ng pagdilim ng kapaligiran, iho. Kahit umaga, ganito pa rin ang kulay ng langit. Gusto'y mang umalis na mga kababayan natin sa San Ordanasio. Hindi nila kayang gawin dahil sinumpa ng itim na mahika. Pagpapaliwanag ng matanda. Ngunit pakiramdam ng binata na parang merong mali sa mga sinabi nito. Nagpatuloy sa pagmamasid ng kapaligiran ng binata. Napadaan ang grupo ng mga ibon. Laking gulat niya. Sabay-sabay nalaglag ang mga ito. Tila biglaang namatay ang mga ibon sa isang iglap. Lumingon upang tignan kung nakita ba ni Manong Escanor ang nangyari. Ngunit titig na titig sa ibang bagay ang matanda. Sinundan ni Berting kung ano ang tinitignan. Doon napansin na may papalapit na lalaki sa kanila. Masama ang titig ng lalaki. Napagtanto ni Berting na sila lamang ang laman ng bus. May kakaiba sa lalaking ito. Bagamat ang ulo niya ay sa tao, balot ng makapal na tela ang pangangatawan. Malakas ang kutob niya na hindi ito normal. Halo-halo ang nararamdaman ni Berting ng mga panahong iyon. Hindi pa nga sila nakakarating sa San Ordanasio, may pumipigil na kagad sa kanila. Kumalma ka, iho. Huwag mong alisin ang tingin mo sa lalaking yan. Huwag mong iparamdam sa kanya na natatakot ka dahil doon siya lalong lalakas. Bagamat kinakabahan, nilakasan ni Berting ang kalooban. Nakipagtitigan din sa lalaki. Naramdaman muli ng binata ang kakaibang sigla ng dugo. Mas tumalas din ang paningin, pandinig at pangamoy. Dahil dito, napatingin ang matanda sa kanya.
Biglang nagbago ang postura ng lalaking papalapit. Ang kaninang maangas na postura ay napalitan ng takot na mga mata. Umatras ito. Kalaunan ay bumaba ng bus. Bago tuluyang nawala sa paningin ng dalawa, nakita ni Berting ang pagngiti ng lalaki. Nagpatuloy na ang bus sa pagbiyahe. Ngayong gabi sila sasalakay. Alam na nilang nandito ka, kaya hindi na sila magsasayang pa ng oras. Ano sinabi niyo ngayong gabi? Hindi ko pa nga alam ang gagawin ko. Manampalataya ka, iho. Kailangan nating tatagan ng kalooban. Magtiwala ka na kakayanin mo ito. Hindi tayo pwede mag-aksaya ng panahon. Paano tayo mag-aaksaya ng panahon? Wala nga tayong panahon eh. Kahit ensayo o impormasyon, wala akong alam. Pagbaba ng dalawa, sinalubong sila ng mahamog na kapaligiran. Bukod sa hamog at madilim, napakaraming sanga at puno na nasa daan. Halika na, puntahan natin ang nanay mo. Kailangan na nating magmadali. Ang hirap makita ng daan, Manong. Paano natin babaybayin to? Huwag kang mag-alala. Kabisado ng aking puso ang bayang ito. Kaya halika na, iho. Nga pala, Manong. Anong ginagawa mo sa Maynila? Asan ba ang pamilya mo? Wala naman akong pamilya eh. Pero meron akong minamahal sa buhay. Hindi pa sila nakakalayo. Nakarinig na kagad ang dalawa ng kakaibang angil. Sa dilim at hamog ng kapaligiran, tanging anino lamang nito ang nakikita ni Berting. Bagamat ang ulo nito ay parang tao, nakaupo ito gamit ang apat na paa na tila ba isang aso. Napakapayat na mga bias at sobrang haba. Unti-unting nabawasan ang hamog sa paligid. Nakita ng dalawa na bubuka ang napakalaking bibig nito. Matalas at mahaba ang mga ngipin. Tila nababalutan ng nabubulok na karne at tuyong dugo. Nanlilisik ang itim na mga mata. Balot ng itim na balahibo. Nagpatuloy sa pag-angil. Kagad silang sinunggaban. Kagad nakailag si Manong Escanor. Ngunit naabutan siya ni Berting. Bagamat nasa taas ang nilalang, ginamit ni Berting ang buong lakas upang isarado ang bibig. Binalot niya ang mga braso sa ulo. Bagamat nasugatan ng binata, kitang-kita na hindi ito magpapatalo. Makalipas ang ilan pang sandali, napuruhan na ni Berting ang nilalang. Nagtataka si Berting kung bakit hindi siya tinulungan ng matanda. Ngunit kalaunan, sinaksak ni Mang Escanor ng punyal ang nilalang. Dinasalan niya ito. Hindi alam ni Berting kung ano ang sinasabi ng matanda at kung para saan ang dasal. Matapos gawin ng matanda ang bagay, nalumpo at tila nawalan ng buhay ang nilalang na hawak niya. Kahit tila nawalan na ng malay, hindi pa rin binitawan ni Berting ang ulo nito. Muli niyang naramdaman ang kakaibang sigla sa katawan ng nilalang. Hinila ng binata ang ulo. Ngunit bago pa niya tuluyang maiwalay sa katawan, umangil ng napakalakas. Kagad hinila ni Berting ang ulo hanggang sa tuluyang humiwalay at pumikit ang mga mata. Mabuti na lang naisipan ko pang tuluyan yon. Paano pala kung nagpakampante ako? Di yari tayong dalawa. Kailangan na nating magbadali. Mas lumalakas ang kapangyarihan ni Pilar. Dati sapat na ang punyal at dasal para puksain ang mga alaga niya. Pero ngayon, mukhang mas malakas na sila. Pilar? Si Aling Pilar. Yung mabait na matanda na walang ibang ginawa ko hindi tumulong. Huwag kang magpapalinlang, iho. Yun din ang inakala namin noon. Pakitang tao lang pala ang lahat ng ginagawa niya.
Hindi makapaniwala si Berting sa sinasabi ng matanda. Naalala niya ng kabataan. Napakabait at matulungin ng matandang iyon. Hindi inakala na kayang gumawa ng masama. Bagamat si Manong Escanor ang kasama, hindi nito binigay ang buong tiwala sa matanda. Pakiramdam ni Berting, parang may mali sa mga nangyayari. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa kalaunan nakarating sa isang pamilyar na kubo. Kumatok ang matanda hanggang sa tuluyang pinagbuksan ng isang babae. Isang pamilyar na muka ang sumalubong sa dalawa. Nanlaki mga mata nang makita niya si Berting. Kagad siyang nilapitan at niyakap ng maigpit ng ina. Naluha na lamang ito sa sobrang tuwa. Kagad silang pumasok sa bahay. Laking pasasalamat ng ina kay Manong Escanor dahil nahanap at naibalik ang kanyang anak. Walang anuman, Charita. Nagkataon lang na nakita ko si Berting at eto. Nagka-amnesia lang pala ang bata. Pero wag ka mag-alala na nung balik na ang lahat ng memorya niya, siya pa nga nagmakaawa sa akin kung pwede ko siyang samahan pabalik dito. Hindi ko alam kung paano ka babayaran, Escanor. O siya, sige. Maghahanda muna ako ng hapunan. Maiwan ko muna kayo dito. Anong sinabi mo? Akala ko ba kaya mo ako dinala dito para makatulong? Pero bakit iba yung sinabi mo kay nanay? Bakit ka nagsinungaling? Ano ka ba naman? Gusto mo bang malungkot lalo ang nanay mo? Namatay na nga ang asawa niya, tapos sasabihin pa natin inabando siya ng sariling anak. Anong meron dun sa mga nakaengkwentro natin? Si Aling Pilar. Kanina nagmamadali tayo, diba? Wala nang oras tapos ngayon kalmado ka lang. Maghahaponan pa tayo. Tumayo si Berting. Kwenelyohan ng matanda. Hindi ako nakikipagbiruan. Umamin ka. Ano talaga ang pakay mo? At bakit mo ako dinala dito? Akala ko pa naman, magiging masaya tayo ng ina mo. Pero mukhang balakid ka lang din. Sana pala, hindi na ako nag-alangan na tapusin ka kanina. May kinuha sa bulsa ang matanda. Bigla itong pumito. Nakarinig ng napakatinis na ingay sa Berting, dahilan para mabitawan ang matanda. Napaluhod na lamang ito. Napatakip ng tenga sa sobrang sakit. Tinititigan lang siya ni Mang Escanor at lumabas ng bahay. Tumayo si Berting habang nakatakip pa rin ang mga kamay sa tenga. Sinundan ito sa labas at hinanap ang matanda. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawala ang nakakarinding ingay. Patuloy niyang hinanap ang matanda ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakita. Mabuti na lamang at matalas ang memorya ni Berting. Kagad nahanap ang tahanan ng ina. Sinalubong siya nito na puno ng pag-aalala. Bakit hindi man lang kayo nagpaalam na aalis na pala kayo? Teka, ano bang nangyari anak? Ilang beses sinubukang sabihin ni Berting sa ina ang tungkol kay Manong Escanor. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sa tuwing magsasalita, tila nabibilaukan sa sariling dila ang binata. Halika anak, alam ko kung sino makakatulong sa atin. Puntahan natin si Aling Pilar bago pa maging permanente ang nangyayari sa'yo. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Berting na lumingon ng lumingon. Siguradong nagmamatsyag si Mang Escanor sa kanilang dalawa. Biglang bumukas ang pintuan. Sinalubong sila ng isang matandang babae. Maliit. Mahaba ang puting buhok. Bulag ang mga mata. Ngunit alam ni Berting na nararamdaman sila ng matanda. Biglang hinawakan ng matandang babae ang leeg ni Berting na siyang ikinagulat ng dalawa. Mukha kasing sinasakal ng matanda ang lalaki. Sinubukan ni Berting na lumaban,
Ngunit itinaas lamang ng matanda ang kanyang daliri sa bibig nito. Senyales na pinapatahimik ang binata. Hindi marinig ni Berting ang sinasabi ng matanda. Kalaunan ay sumuka ito ng itim na likido. Hindi makapaniwala si Berting sa dami ng lumabas sa kanya. Napakalansa at napakadumi. Matapos nun may inabot na pulang tela ang matanda. Sinabihan siya nito, kakailanganin niya ang bagay kapag nagkaharap sila ni Escanor. Teka sandali lang, ano bang meron kay Escanor? Bakit kayo maghaharap? Hindi ba siya yung taong nagmagandang loob na samahan kang makabalik sa atin? Hindi po, Nay. Iba ang pakay ni Escanor kung bakit niya ako dinala dito. Sabihin niyo po sa akin kung paanong namatay si tatay. Napaluha ang nanay nang alalahanin kung paanong namatay ang minamahal na asawa. Kahit anong pilit nating kalimutan ang nakaraan, balang araw, kailangan natin itong harapin. Kailangan kong malaman kung meron bang kinalaman si Escanor. Ano namang kinalaman ni Escanor sa pagkamatay ng ama mo? Napas lang siya ng isang sigbin habang pinoprotektahan ako. Nagkatinginan si Berting at Aling Pilar nang sabihin nito ng ina. Tila nagkaintindihan ang dalawa na siyang ipinagtataka ng nanay. Habang ipinapaliwanag ni Berting sa ina ang tungkol kay Mang Escanor, biglang kumalampag ng napakalakas ang pintuan at mga bintana. Tila pinapalibutan sila ng mga nilalang. Sa sobrang lakas at dami ng mga ito, tuluyang nasira ang pintuan at bintana. Katulad na nakaengkwentro ni Berting, ang mga nilalang na ito ay may ulo ng tao, katawan ng aso. Matatalas ang mga ngipin. Nagulat si Berting nang sumugod ang ina nito. Kahit matanda na, nakipaglaban pa sa mga sigbin. Matagumpay na napas lang ang tatlo, ngunit tila hindi sila nauubos. Tumulong na sina Aling Pilar at Berting. Sinigurado ng binata na mapupugutan ng ulo ang mga ito. Maigit 30 ang napatay niya. Alam na kung sino ang may pakana. Hindi makapaniwala ang ina ni Berting na kayang gawin ni Escanor ang ganitong bagay. Pati na rin ang pagpaslang sa asawa. Ayon kay Aling Pilar, magugulat ka sa kayang gawin ng mga tao para sa pagmamahal, mabuti man o hindi ang nais. Matapos ang engkwentro, lumabas si Berting upang hanapin si Manong Escanor. Habang tumatagal, nagiging pamilyar ang kapaligiran sa kanya. Katulad ng kanyang panaginip, sa masukal na daan ng San Ordanasio, nakaramdam ng pamilyar na kilabot si Berting. Pakiramdam na merong nakatingin. Tumakbo si Berting upang mas mapabilis ang paghahanap sa matanda. Ngunit dahil sa pagod sa pakikipaglaban sa mga sigbin, kalaunan ay napatigil ito. Napalod dahil hiningal ang binata at sa bawat paghinga, tila dobling hangin ang nawawala sa kanya. Maigpit niyang hinawakan ang naninikip na dibdib at kahit madilim ang kapaligiran, nakikita na may aninong papalapit. Sa sobrang tahimik kahit ang paghinga ay hindi na rin naririnig. Naalala nito kung ano ang nakita sa kanyang panaginip. Isang matandang nababalot ng iba't ibang klaseng marka, tattoo sa katawan. Bawat isa ay simbolo ng sigbing kanyang inaalagaan. Ang dating itim na mga tattoo ay naging kulay pula. Hudyat na namatay na ang mga alaga nito. Napansin ni Berting ang nag-iisang marka, tattoo na kulay itim pa. Isang napakalaking simbolo na nakaukit sa dibdib. Kumalampag ang lupa. Tila may higanting papalapit sa kinaroroonan ni Berting. Patuloy pa rin ang pananikip ng dibdib, kaya hindi niya magawang makatayo. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to, Escanor!
Biglang lumuwag ang paghinga ni Berting ng sandaling iyon. Kagad siyang tumayo at sinunggaba ng matanda ngunit nakaiwas. Biglang lumabas ang isang napakalaking nilalang. Triple ang laki. Hindi tulad ng mga nauna. Malusog ang pangangatawan. Mas mahaba ang mga ngipin. Mas nakakatakot ang itsura. Napaluha na lamang ang ina ni Berting nang makita ang nilalang. Tila ito din ang nilalang na pumaslang sa asawa. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kinuha mo na ang asawa ko. Bakit pati ang anak ko? Hindi na umimik pa si Manong Escanor. Kitang-kita sa mga mata ang awa at pagsisisi. Hindi man alam ni Berting kung ano ang kwento ng kanyang mga magulang at ni Mang Escanor. Alam niyang may pagtingin pa rin ito sa kanyang ina. Hindi na umimik pa ang matanda. Yumuko na lamang ito at umalis kasama ang natitirang alaga. Nagpasalamat sa ina ang binata. Nangako na hindi na muling aalis. Nanatili na lamang si Berting sa San Ordanasio upang makasama at maprotekta ng ina. Bagaman hindi na bumalik si Mang Escanor sa kanilang bayan, hindi pa rin mawala ang pangamba ni Berting na maaaring balang araw ay babalik ito. Kahit papano ay nagpapasalamat pa rin ang binata sa matandang iyon. Bagamat ito ang dahilan kung bakit namatay ang ama. Siya rin ang dahilan kung bakit nagkasama muli sila ng ina. May mga bagay talagang hindi natin inaasahan na kayang gawin ng isang taong nagmamahal. Mabuti man o masama. Maaaring gumamit ng dahas si Manong Escanor. Pero kung titignan ng maigi, ginamit niya lang itong paraan dahil alam niyang nalulungkot. Nangungulila mag-isa ang nanay na Berting. Tunay ngang gagawin ng lahat ng isang tao sa ngalan ng pag-ibig.